Hello world. Nasa ang sulok ka man ng mundo ngayon, nanonood o nakikinig. Isang magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Today is Thursday, October 2, 2025. Sa lahat na nagdiriwang sa araw na ito ng kanilang kaarawan, happy birthday sa bawat isa nakatutok, nakasubaybay, nawa masamahan niyo po kami hanggang sa matapos ang devotion na ito in order for you to receive the fullness of God's blessings. And by the way, I'm Trina from the Sanctuary Church Community Fellowship International. If you have any request, mangyari lamang na i-comment niyo po dyan sa baba nang sa gayon ay maisama po sa panalangin ng ating prayer warriors. Reading from the book of Ephesians chapter 4 verses 11 to 12. Ito po yung sinasabi sa God's Word Translation. He also gave apostles, prophets, missionaries, as well as pastors and teachers as gifts to His church. Their purpose is to prepare God's people to serve and build up the body of Christ. Reading from Contemporary English Version. Christ chose some of us to be apostles, prophets, missionaries, pastors, and teachers so His people would learn to serve and His body would grow strong. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful morning that you've given us. Dalangin ko po na ihanda aming puso't isipan namin sa pakikinig ng inyong mga salita. Gamitin mo po ang inyong munting lingkod to speak your words. Let them see in me, let them hear you in me, let them feel you in me. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. The title of this message is Equipped to Equip. Equipped to equip. Well, for example, today's your last day na sa mundong ito. And sa tingin ninyo, anong part ng faith mo? Anong part ng life mo? Anong part ng decisions mo yung gusto mong maalala ng next generation? Dahil na-impluwensyahan sila nito greatly. Nagkaroon ito ng malaking impact sa buhay nila. So, if it's gonna be your last day today, how do you wanna be remembered? Ano yung legacy na may iwan mo? Well, actually, God has not called us to live only for today. He has called us para maghanda sa hinaharap. Because we won't be here forever. We won't last a lifetime here sa mundo. But, of course, we need to prepare the next generation. Because Ephesians 4 reminds us that leaders are gifts. We are gifts sa isang simbahan. Hindi para sa sarili nating kapurihan, kundi para ihanda yung susunod na henerasyon para pagsilbihan, sambahin, and ibahagi ang ating Panginoong Diyos sa ibang tao. And we have been entrusted with this responsibility of raising, of preparing the next generation. Teaching them, training them, setting an example of faith. Bakit? Kasi they will be the one to carry the torch of the gospel. Siyempre kapag nawala na tayo, they will be the one to hold it and pass it to another. And their impact will reach places we may never go. And you know what? A prepared generation is a powerful generation. Again, a prepared generation is a powerful generation. So yes, we are equipped to equip. And let me share with you 3 things. Unang-una is we are called to equip, not just consume. Siyempre, hindi tayo parang isang foam na absorb lang na absorb. Hindi lang tayo nariyan to attend seminars, hindi lang tayo nariyan para matuto, dagdag kaalaman sa atin. Hindi lang tayo umaattend ng Sunday services, ng fellowships, ng kung anong mentoring sessions, ng kung ano-anong conferences para lang lamanan yung utak natin. But we are equipped to train other people. We are called to train other people, to mentor them, to coach them, to prepare them for the next generation in the future. Kaya we are not just here to receive blessings, but of course we are called to train and serve other people as well. Kaya
equipping the next generation is not optional. It is mandatory. Kapag nag-train tayo ng next generation, kapag we prepare our young leaders here, our students here, if we prepare the next generation, we display obedience. Because tayong leaders, tayong trainers, tayong coaches, tayong mentors, we are God's gift sa church. Kaya marahil lamang na gawin natin yung responsibilidad natin na mag-serve sa kapwa natin at i-ensure natin na yung pag-iiwanan natin ay magiging matatag so that hindi maiiwanang nakabuyangyang yung sambahan, kundi magpapatuloy yung mission natin. At hindi lang mananatili sa atin yung word ng ating Panginoong Diyos, bagkus magpapatuloy ito hanggang sa next, kahit hindi na natin ito maabutan. Kaya importante sa atin na we will be able to entrust kung ano man yung ipapasa nating mensahe sa reliable people. It's really important na to spot those people who are reliable and make them a disciple. Nang sa gayon ay magiging trustworthy sila, magiging reliable sila, magiging dependable sila sa mensaheng iiwan natin sa kanila. So that's the first one. We are called to equip, not just consume. Hindi lang tayo absorber dito, kundi we are called to prepare the next generation. Secondly, we must model the faith we want to see. Of course, kung ano yung gusto nating makita sa ibang tao, kung anong gusto nang ma-observe natin, dapat nakikita yun sa atin. If we want to see the next generation na malalim yung faith sa ating Panginoon, malalim yung commitment, malalim yung relationship with God, we ought to display the same thing. Dapat makita nila ito sa atin. Kasi sabi nga, 'di ba, kung ano nakikita ng bata sa matanda, ito ay nagiging tama. Kaya we must become a reliable example na minomodel natin yung godly living. Kaya let's be intentional sa paraan ng pamumuhay natin on how we live Christ sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho, sa ministry natin. Maging good example tayo kasi maraming nanonood sa atin. Maaring hindi natin sila nakita but they are watching us, they are observing us in everything we do, in everything we say. We must ensure na intentional tayo sa bawat ginagawa natin. Kaya, you know what? The measure of faith is not just how we live it, L-I-V-E, we live it, but how we live it. Kung paano natin iiwan. Hindi ito sukatan kung paano natin ipinapamuhay yung ating pananampalataya. Hindi lang yon, kundi kung paano tayo mag-iiwan ng marka, paano tayo mag-live ng legacy, paano natin i-train yung next generation. Because faith is not only personal, it's generational. It should be passed on to the next generation. It should be passed on to the next young people, to our children, hanggang sa susunod na henerasyon. Because it's not only measured by how faithfully we live today, but by what we hand over to those coming after us. Kaya sa company, meron tinatawag na succession plan. Kasi hindi mo alam kung sino yung next na magre-resign, hindi mo alam kung sino yung next na papasok sa team, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa next cycle. Kaya importante na handa yung meron kayong succession plan para kung sakaling maglolowa ka man, sakaling nagkasakit ka, sakaling you won't be able to perform your duty because of medical reasons or whatsoever emergency reasons you have. Kaya importante na alam na kung sino man yung pag-iiwanan mo, yung trabahong gagawin mo. Same thing with us here. The next generation should know on how to cover our responsibilities na may iwan natin just in case hindi natin alam kung ano mangyayari. Maaring kunin na tayo ni Lord, maaring i-deploy tayo or i-send ni Lord sa ibang lugar. So, it's really important na i-prepare natin yung next generation. Because if our faith dies with us, it ends as a memory. Again, if our faith dies with us, it ends as a memory. But if we're going to pass it on, it becomes a legacy that outlives us. So you see, meron ako naalalang preacher, sabi niya, kapag yung pangarap mo ay maliit lang, hanggang sa generation mo lang yan.
Pero kapag yung pangarap mo ay sobrang laki, patay ka na, pero yung pangarap mo nagpapatuloy pa rin, umaabot sa next generation. So, napakaganda nun. Kasi you know what? Sinearch ko yung difference ng memory and legacy. Yung definition ng memory, yung something people remember about you, pero short term lang yun. Dahil maaring emotional lang yun or something personal. But yung legacy, it is something you leave behind that continues to influence others even when you're gone. So you see, it's a long-term one na lasting and generational. In short, memory is how people think of you when you're gone, but legacy is how people's lives are changed because of how you lived. So, 'di ba, mas mainam na mag-iwan tayo ng legacy kaysa yung naalala lang nila tayo, and masama pa doon yung naalala lang nila sa atin hindi pa maganda. Kaya we must model the faith we want to see. That's the second one. And the third one is we prepare them for God's purpose, not our plans. Yes, hindi dapat tayo yung may plano para sa kanila. Hindi lang dapat natin gagawin. Okay, as a leader, we have a vision, we have plans, we have dreams for our people. Pero mas maigi, mas importante if we're going to prepare them for God's purpose, not just for our personal gain. Kasi kung personal gain lang naman natin yan para i-promote yung sarili natin, it won't prosper, it won't work. Kaya our role is not to mold the next generation para sa image natin, but to guide them toward God's calling. We need to help them para ma-discover nila yung purpose nila sa ating Panginoon. Kaya importante na ini-encourage natin sila, sinasama natin sa panalangin, and we help them, we allow them to discover their place, their calling in God's mission. So that's the three things that we need to remember. We are called to equip. Hindi lang tayo taga-consume. We are called to equip, not just consume. Secondly, we must model the faith we want to see. And lastly, we prepare them for God's purpose, not our plans. Kaya sa bawat isa po sa atin, God's work is too great to die with one generation. It must be passed on. God's work is too great to die with one generation. It must be passed on. So dapat yung faith, yung conviction na iniiwan sa atin ng ating pastor, yung standard na iniiwan sa atin ng ating leaders, and dapat maging align tayo sa vision ng ating pastor, sa inyong leaders. Dapat maging align tayo sa kung anong vision nila para ma-ensure aligned yon na ipapasa natin sa next generation. Kasi hindi magpa-prosper yung isang simbahan kung nagkakawatak-watak yung leaders. Hindi magpa-prosper yung isang simbahan kung merong division sa loob ng simbahan. Kaya mas maigi na aligned, united, in one accord doon sa kung anumang plan, vision ng pastor. Nang sa gayon, clear tayong lahat and we are all aligned in what we are sharing with the next generation. Para nang sa gayon, iisa yung layunin natin. At nang sa gayon, alam nila kung ano yung susunod na ipapasa nila sa kanilang next generation. Kaya sa bawat isa po sa atin, pray that God empowers and guides church leaders to faithfully serve and uplift His people, so the church may grow in tenacity and unity as it carries out His mission. And for our prayer points, prayer for the country and elect officials. Pray that God guides and strengthens our leaders to serve with wisdom and integrity, building a united and just nation. Heavenly Father, sobrang thank you sa umagang itong pinagkalaw mo po sa amin. I pray na yes, there may be leaders na pinanghihinaan ng loob, maaring nasusubok yung faithfulness sa church, sa inyo, sa kanilang leaders, sa kanilang pastors. Pero I pray na God, you have placed your men above us, your missionaries, yung mga messenger of you, Panginoon. You have placed them above us. They are the ones who are in authority sa church na to. Ganun din sa mga sambahan ng mga nakikinig sa amin. Kaya I pray magkaroon ng proper alignment
yung naiisip nila, ganun din po sa naiisip ng kanilang church leaders or ng head pastor nila. Nang sa gayon, clear yung message, clear yung conviction, clear yung faith, clear yung biblical standard na ibabahagi namin sa susunod na henerasyon, so that it won't be destroyed, it won't just stop sa amin, because it will be passed on. Kaya I pray magkaroon ng unity, magkaroon ng perfect harmony sa bawat sambahan, sa bawat satellites, nang sa gayon magkaroon ng growth, magkaroon ng true strength from within. Kaya kayo po yung pumagitna sa bawat satellite, sa bawat churches, sa bawat organization, Panginoong Diyos. And particularly sa sambahang ito, we welcome you in this place, and kayo, Lord, yung kinikilala naming Hari, Panginoong Jesus, kayo yung kinikilala naming Diyos. Kaya I pray kung ano man yung vision ng aming pastor, makarry out namin ito, and maging same message kami nang i-relay sa next generation, so that will be properly aligned. Ganon din po sa aming country, sa mga nahalal na opisyales. Kung meron mang mga nanalong nahalal, dalangin ko po kung sila'y gumagawa ng kabaluktutan, gumagawa ng evil schemes, ng corruption, I pray that you would reveal them. Kayo po yung mag-expose sa mga ginagawa nilang kamalian. Kayo po mag-expose sa karumihang kanilang ginagawa. And I know, kayo lamang yung pag-asa ng bansang ito. We lift up our country to you. Maraming nananalangin para sa bansang ito. Marami kang anak sa bansang ito. Maraming dumudulog sa inyo sa bansang ito. Kaya I pray kayo yung kilalaning Diyos ng aming bansa. And ito'y napakagandang opportunity para magpakilala sa amin na you are the only sovereign God, na kayo dapat lamang ang aming kinikilalang Hari, kinikilalang Diyos, kinikilalang Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din po sa lahat na may karamdaman. In Jesus' name, you said, by your stripes we are healed. Sa bawat papasok sa eskwelahan, sa trabaho, kayo po yung mag-iingat sa amin, maging effective ambassadors kami sa anuman kami ihahatid. Maraming salamat po. To you all the glory, honor, praises in Jesus' name. Amen and amen. Kaya sa bawat isang tumutok, so bye-bye. Thank you very much. Good morning. Have a great day ahead. Jesus loves you. Bye-bye. God bless us all. Take care.